Ka-Coffee, may isinusulong ngayon sa Kongreso. Ito na naman ha, Kongreso at SMNI. Naku, medyo ilang kabanata na ang nangyayari diyan, mga pagdinig diyan sa issue ng SMNI, no, at ng mga anchors nito. At ngayon, isinusulong po diyan sa Kongreso na ibigay daw po natin, extradite natin itong si Pastor Apollo Kibuloy sa Estados Unidos para managot ito sa mga krimen na isinampa sa kanya diyan po sa Estados Unidos. Yan yung kanilang pinapanawagan dito diyan sa Kongreso. Dapat ba gawin ito ni Pangulong Bongbong Marcos? Kasi ang kanilang call si Pangulong Bongbong Marcos, hinihimok nila na extradite ang mabilisang extradition dito kay Pastor Apollo Kibuloy dyan sa Estados Unidos para harapin ito yung mga kaso na i-final sinampalaban dito kay Pastor Apollo. Anyway, basahin natin ang balitang ito mula sa politico.com. No? Karumal-dumal na kaso, Gabriela kay Brosas ito Gabriela calls for immediate Kibuloy extradition to United States. Suko, kumbaga, no? Gabriela Representative Arlene Brosas has called on the Marcos administration to swiftly expedite the extradition, na doble-doble na ito, mabilisan na talaga ito, the extradition of Kingdom of Jesus Christ, Pastor Apollo Kibuloy, who is facing appalling crimes dyan po sa Estados Unidos. Mabigat itong panawagan ito Patulan kaya ito ng Kongreso? Magkaroon kaya sila ng resolusyon ukol dito? Kasi 'di ba, parang solid ngayon, solid ang Kongreso Pag may mga gusto sila mangyari, nagkakaroon ng mga resolusyon Tingnan natin kung papatulan nila, kakagatin nila itong panawagan ng Gabriela Party List no, na magkaroon ba ng resolusyon na hihimukin ang presidente na isurrender itong si Pastor Apollo Kibuloy dyan sa Estados Unidos. House Assistant Minority Leader and Gabriela Party List Representative Arlene Brosas has called on the Marcos administration to hasten the extradition of Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy, who is facing appalling crimes dyan po sa Estados Unidos. He is facing appalling crimes attributed to him and his organization, including conspiracy to engage in sex trafficking by force. Ako, di simple itong mga allegations na ito Fraud and coercion, tapos sex trafficking of children, at sa bulk cash smuggling, according dito kay Brosas. The government must immediately extradite Kibuloy. Anong ginagawa ng DOJ o ng Department of Justice? Kailangan niyang harapin itong mga karumal-dumal na kaso na ito at alam natin pinagsasawalang bahala noong panahon ni Duterte administration, sabi ni Brosas. Matagal na kasi itong mga krimen na ito ng coffee, no? Alam niyo naman ito, balitaan niyo na rin ito during the term of PRRD, no? Pero yun nga, sabi ni Brosas dito, pinabayaan kasi kaibigan, no? Hinayaan itong mga instances na ito. She said that the previous administration ignored the charges because Kibuloy is close to former President Duterte, which is close naman talaga. Diba? No doubt naman talaga, magkaibigan ng dalawa. Brosas also called on House of Representatives to investigate the role of Kibuloy in Sunshine Media Network International. Ayan, pinapaimbestigahan ito. Ongoing pa kasi yung investigation ng legislative franchises dyan sa House of Representatives dito sa issue ng fake news ng SMNI, no? Itong binitiwan na statement ni Ka Eric at in fact naka-cited contempt si Ka Eric at sa pang-host nito na si Dr. Padoy, no? At alam ko next week, parang tomorrow basta next week magkakaroon ng investigasyon diyan sa kaso na ito ng SMNI. So ang gusto rin dito ni Brosas, kalkalin ano yung papel ni Pastor Kibuloy dito sa SMNI, no? Hindi pa natin na uungkat. Tuloy-tuloy na ito ka-coffee Parang ano ito napag-inita na ngayon. yung kumbaga yung attention ngayon, yung spotlight nasa SMNI na ngayon sa Kongreso, no? Hindi pa natin nauungkat kung ano talaga ang role ni Kibuloy diyan sa SMNI when for all you know, lahat naman ng tao na familiar sa SMNI talagang si Kibuloy ang itinuturo. During one of the hearings of Senate Committee on Legislative Franchises, SMNI Counsel Mark Tolentino claimed that Kibuloy is no longer the owner of the network. Pero pagkaraniwang tao pag tinanong, sino may-ari ng SMNI, ang ituturo itong si Pastor Apollo Kibuloy. Pero base nga sa counsel nito, sa mga abogado nito, na hindi na si Pastor Apollo ang may-ari nitong SMNI. Baybayin Sally, revoke SMNI, puro fake news at mamayayabang ang mga host, sabi ni Baybayin Sally. Ang possible na consequence nito, once na
na magkaroon ng resolution dyan at pwede kasing masuspend itong prangkisa kasi may oversight function itong kongreso, no? Kasi itong franchise, i-privilege yan. At merong oversight function ng Congress dyan. Pwede niyang i-encourage o ma-impluensyahan, ano ba tamang term dyan, o ma-investiga sa NTC at para samantalang suspendihin ang prangkisa ng SMNI. Pero mahaba-habang usapan pa yan, Coffee. Marami-raming hearing pa yan ang kinakailangan pag-usapan. Pero ang ABS-CBN, ganyan din nagsimula eh, no? Issue 1 hanggang nahalungkat na issue 2, issue 3, hanggang lumawak na ng lumawak itong mga problema. At parang ganun ang nangyayari ngayon dyan sa SMNI, dyan sa pagdinig na yan, dyan sa Kongreso. Wala akong kape. Ay, Northern Spike meron. Ano yung Northern Spike? Parang hindi ko narinig yan. US yata ang mag-request ng extradition. Possible, no? Two-way naman yung kakoki. Sumulat sa gobyerno ng Pilipinas. Hindi kasi naranasan o dilima ang bangis ng mga rebellion communists, NPA, NDF, mga traidor sila. Dami na nilang pinatay ng mga sundalo at civilian, ang dami ng peace talks na nangyari, pero walang nangyari, sabi ni TL Tilcia Almeron. Actually, kaya magkakasalungan din talaga ang opinion dito sa bagay na ito. May hearing bukas ka-coffee ang Congress. Oo nga eh, pa yun ang narinig natin eh. Kung meron niya eh. Yung kamatayan black, masyadong pinapapamper ng Congress. Ngayon, kakapal ng pagmumukha, daming problema ng bansa. Unahin pa yan, kaso si Kibuloy. Yun na, yun ang mga tawag dito, yan ang comment din dito sa camera. No? Parang nagkampi-kampi kasi ito ka-coffee. Solid ang camera ngayon, ang lower house eh. Ito House of Representatives, mas naging solid sila at kung may kailangan birahin, pinagtutulong-tulungan. Hindi din yata nagbabayad ng buwis ang SMNI dahil nagtatago sila sa pagiging foundation, BIR, kulikot na, sabi ni Noreno. Yun nga po eh, sunod-sunod na yan ka-coffee, yan, isa-isa na pong makakalkal itong mga usapin na yan dyan sa House of Representatives, dyan sa mga pagdinig. And I don't think tomorrow would be the last, no? Marami-rami pa pong hearing ang magaganap dyan. Or antabay tayo ka-coffee kung ano mangyayari dito sa pagdinig na yan ng House of Representatives. Anyway, sige, yun na sa Facebook natin mga ka-coffee. Sana po nakafollow na po kayo, nakalike na po kayo kay Ma'am Lucila Bautista. Ma'am, nakafollow na ba kayo dyan? Click po yung follow or like. Kay Evelyn Arohejo, kay Aida Fajardo, shoutout po sa inyo, kay Sir Alan Mutok. Click lang po yung follow, like just on the Facebook. At kung nasa YouTube po kayo, i-click lang po ang subscribe. Yan, libre, wala po yan bayan. Alright, ako magpapaalam na sa inyo bukas, Lunes, December 11 na naman ha. Bagong linggo na naman po, pasok na naman po tayo. Ingat po kayo. Nasa naman po kayong panig ng daigdig at sunod-sunod ng Christmas party. Ingat. At medyo layo-layo din. Uso din ang sakit na yon dahil sa napakaraming events kaliwat kanan. No? Ingat-ingat para healthy ang ating Christmas. Paalam po sa inyo. Bye-bye ka, coffee. Good night everyone. Mang Cecilia, good night.